Ako naman, unang-una, what makes, isa-isa kasi ang daming tanong, what made this show different is because it tackled so many things. Yes. So it tackled the mother-daughter relationship, iba-ibang classic mother-daughter. Yung si Moira at si Zoe, lahat gagawin niya to protect her daughter. Ganon din naman si Giselle, iba naman yung naging mother-daughter relationship kasi pinamigay niya nung una and then na-realize niya mali. So, nung nagkabati na sila, gagawin niyang lahat but it was too late. And then of course, mother-daughter ni Lynette at saka ni Anna Boone. Sa tingin ko, sa tatlong relasyon ng mother-daughter relationship, maraming nakapulot ng aral at maraming nakapag-relate. One very important factor that I learned about this show is lahat tayo may pangarap. Pero sa gusto mo at sa ayaw mo, lahat ng pangarap mo ay kakabit ng mga mahal mo sa buhay. Lahat ng makamit mong pangarap, lahat ng hindi mo makamit na pangarap, apektado yung mga mahal mo sa buhay. So katulad ng buhay ni Giselle, pinibigay niya yung anak niya dahil gusto niya magpatuloy ng pag-aaral, gusto niya maging negosyante and all that. Pero nakalimutan niya na may anak siya at sa ayaw at sa gusto niya, kakabit yun ng pangarap niya. Hindi mo pwedeng tanggalin. Ganon din kay Lynette, pangarap niya na magkaroon siya ng doktor na anak, maging maginhawa sa buhay, pero kakabit ng pangarap niya ay yung buhay ng anak niya. Ganon din kay Moira, all she wanted was to protect her family and keep it intact, pero kakabit doon, nahawa din si Zoe, nadamay si Zoe sa lahat ng kaguluhan. So lahat tayo, maabot natin ang pangarap kung meron tayong perseverance, kung nasa tama tayo, kung tama ang pag-abot natin sa pangarap natin, wala tayong tinapakan, wala tayong sinaktan na tao, malinis at magiging masaya tayo na nakamit ang pangarap. Pero kung nanakit tayo ng tao, gumawa tayo ng masama, ng prevent para makamit. Makamit mo ka ng pangarap mo, hindi ka magiging masaya. At makikita niyo yan towards the last few days of this show. Yes, yes. Makakamit ang pangarap pero empty siya. Hindi niya magugustuhan because that's already the lesson. Hindi lahat ng pangarap magiging masarap ang pagkakamit ng pangarap kung hindi maayos ang pagkakakuha. Yun ang natutunan ko. And because of that, maraming kaming na-touch na tao, maraming na-touch na buhay, maraming nakarelate. Kahit na sa father-daughter relationship, iba-ibang father-daughter relationships din na nakita niyo. With RJ and Annalyn, RJ and Zoe. Sino ba yung asawa ko si Tonton? Kasi tinanggol ka. Si Eric at saka si Justin, di ba? Kumbaga, hindi lang mother-daughter relationship ang nakita niyo, father-daughter relationship. So, I'm sure maraming nakarelate. Yun ang natutunan. Pero ikaw, Steve, personally, ano ang natutunan ko sa character mo? Yun, ang natutunan ko sa character ko na like, halimbawa, there was one time that I could have gone to the village sa Australia. I was asked to do a TV series with Mel Gibson. Huh? And the title was East of Eden. Chance ko na yun, but the deal was, dapat dun nakatira yung mga anak ko. Hindi ako pinayagan ng asawa ko na nadali yung mga anak ko. So, I forwent that offer because I chose my kids. Okay. Yun yung sinasabi ko. Sa bawat pangarap, kakabit yung mahal mo sa buhay. Kung pinili ko yung Australia, malamang Hollywood star na ako. Pero I'll be empty because my kids won't be with me. So no regrets kahit hindi ba? No regrets because I chose my family. I chose my kids. So lumaki yung mga anak ko sa piling ko, naging hands-on mama ko, lahat-lahat. Lahat ng paghihirap na dinanas namin nung naging single parent na lang ako, dinanas namin together. And I will always cherish doing that all over again because doon kami naging close ng mga anak ko. Kasi we did things together. Hindi kami tumayong mag-isa. So even now, yung mga pangarap ng mga anak ko, kasama ako. They tell me, Mama, I want this. I want this is my dream. This is my plan. Can you help your children also achieve their goals? Okay. You're there to guide. So ngayon kung i-offer ko yung Mel Gibson movie. Baka pwede na. But I have to tell my husband that we're going to live in Australia. Pero sayang na. Pero no regrets. Maganda na saya naman. Na-bless naman ako dito at nagpapasalamat din ako sa GMA because they gave me so many wonderful shows. Not to mention na rin yung long-time running talk show ko. So, I'm very thankful to GMA for always giving me good shows. Oo, yung talk show mo nun, di ba? At sa lahat-lahat ng mga tumatangkilik at sumusuporta sa akin. Kasi kung wala sila, wala din ako.
Thank you very much, Miss D. Ayan. Si Ferna. So much for hindi na ako iiyak. Hindi kasi syempre hindi kasi mahal naman lahat ng cast. I treat them like as family sa talaga. Walang hindi pa nagsisink in ngayon, pero alam mo, every time na naiisip ko siya, talagang sobrang lalim na pagmamahal ko sa lahat na bubuos, from the creatives, the broad, lahat ng mga bosses namin, tsaka syempre kami, kasi yung 2 years na yun, iba din talaga eh. And first time ko hindi ko rin talagang naramdaman ng sobrang pagmamahal ko sa trabaho ko, because na-inspire ako sa mga kasama ko. So, ayan, thank you so much po. Thank you so much, Hazel. Tama na. Thank you so much, GMA. Thank you so much to creatives. Thank you, Direct LA, Direct April, sa aming mga producers, sa aming mga staff, sa co-actors. Maraming salamat sa pagmamahal na hindi ko makakalimutan. And mahirap na rin siguro itong mabuo ulit. So I'm just thankful na nangyari ito. Ayun lang. Thank you. Thank you so much. Miss Dina Bona. Oo nga, nakakahawa itong mga to. Alam nyo, kaya kami naiiyak. We were so looking forward that this show would end after Christmas pa. We were looking forward to spending Christmas together. Pero, all things must come to an end. So, we just want to say thank you. Thank you sa lahat ng nagmahal sa character ni Giselle Tanyag. Sana meron kayong napulot na aral sa character ni Giselle. Ako man, may mga napulot akong aral. Hindi naman yung sinabi ko kanina. Hindi tayo pwedeng mangarap na hindi kakabit ng pangarap natin ang mga mahal natin sa buhay. Sana po patuloy kayong kumapit at huwag nyo kaming iwanan hanggang sa kahuli-hulihan na po namin show. Sana may milagro, hindi sa October 19, kundi next year pa. January, at least after Christmas. Mahirap po talagang magkahiwa-hiwalay kasi we're so close to each other in this show. Super kung sinabi ni RJ na he-invested himself in the show. Ako rin dito, napamahal na sa akin lahat ng characters sa show na to. Even Jisoo na bago, I feel like he's my brother. So I've really treated everyone so closely. Even first time na maging ka-close ko, pati yung mga director, pati yung staff. Normally, hindi ako masyadong nakikihalubilo sa staff, pero for the first time, di ba, sila Miss Joy, sila Miss Ali, parang talagang naging open din ako sa kanila, naging close kami sa kanila. And we just want to thank all of you for supporting us. To the press especially, who have helped us spread news about this show. Thank you for supporting us, for writing about us. Thank you for all your comments, good and bad, because somehow, somewhere, it made us grow. Most of all, I'd like to thank our director. Ang hikaw ko. Meron namang ang hikaw ni Miss D, merong nag-tiktok nun. I'd like to thank our director, Direct LA, Magdiros. Alam niyo si Direct LA, marami na akong nagawang show, pero believe ako sa kanya kasi he tells you, even if I know, of course I study my script, he tells you saan ang galing yung eksenang to, saan papunta. And malakas ang radar niya kapag alam niyang nahihirapan ba siya ngayon or hindi. Magaling siya, he knows what nerve to click para makuha niya yung gusto niya. Thank you, Direk. Thank you, Direk. And thank you din kay Direk April. Thank you for being such a buddy to us. Thank you for being very open also. You're like really a friend to us. Thank you, Direk April. The staff and to everyone. I love you all. Iyakan na lang. By the way,